May nag-comment pala sa akin. Ito yung comment niya, nasa taas. Sabi niya, "Sir, ask ko lang po, bakit yung electric pan namin medyo bago pa naman sana yon, kaso ang hihina ng ikot. Kailangan mo pa siyang alalayan para umikot yung blade." Panasonic din na brand yun. Tapos yung isa daw niya yung unit, nanginginig, tapos maingay sa gabi, kaya disturbo. Mayroon ding isang nagtanong sa akin, sabi niya, "Sir, ilang volt ba yung adapter?" So mamaya talakayin natin yan. Ito muna, ito palang unit natin, Hanabishi to, walang power siya, nakita niyo naman. So ito, pakita ko na rin to sa inyo para may idea kayo paano natin to ayusin. At the same time, ipapakita ko na rin to sa inyo kung ano yung mga tinatanong sa akin ng customer. So ito, try natin tong i-explain. Yung sabi niya na nanginginig tapos nagbabibrate, madali lang yon. So ito, explain natin to. Yung unit pala natin, wala to siyang power. So since nawala siyang power, need natin to siyang bubuksan. Dahil dito sa loob, pagpalit tayo ng thermal fuse or fuse. May nag-comment sa akin na sa taas, sabi niya, "Sir, yung sa amin medyo bago pa yung unit namin, pero mahina siya umikot, umuugong yung motor, tapos kailangan pang alalayan tong shaft para lang umikot yung kanyang blade." At saka naman yung isa, sabi niya, umaandar yung kanyang unit pero parang nanginginig tapos maingay sa gabi. So, disturbo sa pagtulog. Yung isa naman, nagtatanong, sabi niya, "Sir, ilang volt ba yung adapter?" So, di ko alam kung ano yung sinasabi niya na adapter. Although may reply na ako doon sa comment niya. So, gusto ko lang ding linawin or ipakita sa kanya kung ano ba yung sinasabi niya na adapter. Baka ito or yung nandito sa loob. So, isa-isahin ko yan mamaya. Unahin muna natin yung nag-comment sa akin na mahina daw yung kanyang unit. So, ito yung gagawin mo, ma'am. Halimbawa, mahina yung unit mo. Una mong gagawin, halimbawa, ito, nakatakip pa yan. Tatanggalin mo to siyang takip para ito sa nag-comment na mahina daw yung unit niya tapos umuugong. So, una mong i-check ito. Ito yung tinatawag na capacitor. I-check mo muna itong capacitor natin kung may damage siya or pumuputok na, magkaroon ng apekto dito sa kanyang pag-ikot. Mayroon namang iba na kagaya nito, okay naman siya, wala siya putok, walang lumulobo, so okay siya, pero mahina pa rin ikot. Ibig sabihin weak itong ating kapasitor, lalo na pag wala kayong tester, wala kayo nito, ito tester. So kung mahina pa rin, ibig sabihin weak na itong kapasitor natin, kaya umuugong yung motor, mahina yung ikot ng ating blade. Pangalawa, siyempre i-check mo din itong shaft natin, ito to. Shaft ito Kung halimbawa umuugong yung motor, i-check mo to siya kung sticky na. Dapat sa pag-check nito, ito ganituhin mo lang to siya, iikutin mo lang to siya, gano'n Ayan ikutin mo. Umiikot siya, ibig sabihin pre-well. Ngayon kung sticky na siya, medyo matigas talaga ito siya dito. Maski okay ito yung kapasitor natin, tapos dito sticky, so mabagal pa rin yung ikot kasi nag-i-sticky dito, parang nag-i-stack up dyan sa puno. May busing kasi dyan kaya mahirap siya paikutin. Ang gagawin mo, lagyan mo lang siya ng konting oil, yung used oil sa motor, huwag na yung kung ano-anong oil. Mayroon ako ditong used oil, ito galing to sa motor, yung mga pinag-change oilan sa motor, kasi yung sa motor maganda yun may synthetic, kaya niya yung init sa motor. So kuha ka lang ng konti, ayan, patak-patak lang, huwag niyo masyadong marami. So ilagay mo dito sa pinakapuno ng shaft. Bawa sticky, yan lang yun sa puno, pinakapuno mo siya patuluan yan, kunting-kunti lang, huwag masyadong marami kasi mapupunta doon sa stator niya or sa rotor. So tingnan mo lang kung mag-pre-wheel na siya, yung malambot na siya ikutin. So yun na yun, malambot dito, tapos okay naman dito, wala siyang damage, ibig sabihin weak na yung kapasitor natin. So need mo na to siyang papalitan. Mura lang naman to dapat sundan mo lang to siya Pag bumili ka, ito lang yung titingnan mo kung ano yung original niya. To 2 microfarads, plus 10%, minus 5%. So yun lang yun. Tapos yung voltahe niya 350. Yung nagtanong naman sa akin bakit daw maingay, medyo nanginginig yung ano niya. So hindi mo sinasabi sa akin, ma'am, kung ano yung blade niya. Baka yung blade mo is metal or plastic.
So baka deform yung ano mo blade. Halimbawa ito plastic ito. Tingnan mo siya, baka na-deform, baka na ganyan, na-deform ito plastic. Minsan kasi yung plastic na di-deform din eh. So maingay talaga yung ano niya, pag-andar. Parang nanginginig. So deform ito. Kung metal naman, mas lalong kuan sa metal kasi pag nakipi yon, halimbawa na ganyan no. So mas lalong nag-iingay yon pag na-deform. Makikita mo naman kung madi-deform eh. So tingnan mo lang yung blade. Yun yung pinaka number 1 na option. Tapos i-check mo rin to itong shop. Uga-ugain mo lang siya. Kung masyadong mauga na, ibig sabihin maluwag na yung bossing natin. Pero bihira lang ito masira dito. Usually talaga pag maingay yung electric fan, ito yung ano eh, itong blade. So sana nasagot na kita doon ma'am. At ito naman yung comment sa akin ni sir, ilang voltahe ba yung adapter. May reply na ako sa comment niya doon, pero gusto ko lang ipakita dito ng actual. Baka ito yung tinatanong niya or yung nandito sa loob. Kung ito naman, adapter kasi, so ito capacitor to eh. Adapter capacitor, so parang magkadikit lang. Pero yung inayos ko kasi, dito ako nag-ayos eh. Yung sa loob, Panasonic na brand yun. Ito kasi Hanabishi, yan, Hanabishi. So halos magkaparehas lang naman yung lahat ng electric fan. So kung capacitor yung tinatanong mo, ito yung voltahe niya. Ito 350, pero since na Panasonic yon, sa Panasonic kasi 1.8 lang ata dito. Ito 2.5 2 microfarad to eh. Sa Panasonic is 1.8 microfarad lang yun. Ito 1.8 lang sa Panasonic. Tapos 450 volt dito. Sa Panasonic yon. Ito kasi sa Hanabishi. So magkaiba silang voltahe. Kung ito man yung tinatanong niya. So sa Panasonic sir, 1.8 volt microfarad, 450 volt. Kung dito naman sa loob, ito, dito kasi yung nag-ayos ko eh. May feedback na ako sa comment niya, pero gusto ko actual niyang makita. Ito, dito, ang tawag dito thermal fuse or fuse. So adapter kasi yung tinatanong niya. So hindi ko alam kung ano yun, basta ito, papakita ko lang sa kanya para may idea din siya. Yung laman kasi dito sa loob, ito yun eh, ito. Ito sa Panasonic to siya eh. Baka ito yung tinatanong niya kasi ito yung pinapalit ko doon sa Panasonic. Ito yung tawag na thermal fuse o sa ibang term or fuse. Ito yun. Baka ito yung tinatanong niya na adapter. So di ko alam. Basta napaliwanag ko naman baka ito or ito. So ito naman sir, fuse to siya, thermal fuse. Di kasi masyadong makita eh, malabo. Pero kwanto siya? Sa Panasonic is 1.3 ampere. 1.3 ampere. 134 degrees Celsius. Tapos 250 volt. So baka ito yung ano mo, tinatanong. Sana makita mo to. Iba-iba kasi yung voltahe eh. Tanggalin natin tong kapasitor. Tanggalin natin to kasi nakakaulang eh. Yan. So, tanggalin natin itong mga screw. Ito, sama na rin to siya. Tanggalin to. Yan. Dito yun sa baba. Madali lang naman pagtanggal eh. Diba? Kapag natanggal na lahat dito na screw, dandahanin mo lang to siya baka kasi maputol yung mga wire dito. Ito. Maliliit lang yan. Sobra. Master muna natin. Sa pagtanggal, squatin mo lang to ng konti. Ayan, oh, dandahan para hindi maputol yung mga wire. So, ganun lang yung pagtanggal. Ayan, inay. Dandahan lang yan. Ito kasi parang wala nang tali dito. So, hinahawakan ko lang siya. Ayan. Pinupos. Nahugot to para hindi masira yung mga wire. So, delikado pag naputol yun. Sobrang liit yan eh. So, mahihirapan ka na. Ayan, dandahan lang. Pasok mo to siya. So, sabay hugot. Pitin mo lang tong ano na to. Para hindi maputol. Dandahanin mo. Kasi pag hindi mo to siya hinawakan, baka masama ito to. Wala na kasi mga tali. Ayan o. Wala o. So, yun. Yun lang yung idea para madali lang tanggal. Ayan. Sana makita mo yung ginawa ko sir para may idea ka rin. Tapos dito mo na ngayong hanapin yung thermal fuse. Dandanin mo to siya. May mga wire kasi na maliliit eh. Baka maputol.
Ayan o, wire o, maliliit. So ito, malaki siya. Ibig sabihin, ito yung thermal fuse. Tanggalin natin to siya. But maingat ka lang dito kasi maliliit masyado eh. So, ito yung thermal fuse. Yan. Tanggalin lang natin to. Yung thermal fuse pala, yung nakakonect dito sa ano, capacitor natin ito. Tapos ito naman siya, nakadirekta doon sa cord, doon sa saksakan. So masyadong mahigpit dito. Dito lang yung portion na medyo sensitive. Kailangan mo ito dandahanin para hindi mga putol yung ano, maliliit na wire. Ayaw pa matanggal yung, ayan, tanggal na. So ito yung malaki, ito yung thermal fuse to. Ito yung puputulin mo. Kung wala kang tester, diretsuhan mo na siya papalitan. Pwede ito siya egg recta pero mas mainam yung mayroon talagang fuse para protection pag nag-overheat. Pag nag-overheat, yung fuse ang madadamage, hindi yung motor. So ito yung tatanggalin natin to. Papalitan natin yung ano. Baka ito yung tinatanong ni Bossing na adapter. So thermal fuse to. Sir. Sana makita mo to. So try nga natin testeran. Baka iba yung damage. Ayan, tester ko. Times 10 lang. Continuity lang naman yung titingnan natin dito. Kung wala naman kayong tester, pag no power, ito, diretsuhan mo lang to siya. Tanggalin tong dalawa na to. Tapos palitan mo ng ano. Mayroon naman akong ginawa nito, nag-bypass ko. Mas madali lang yun. Ayun, wala talaga siyang power. Ibig sabihin, fuse yung sira. Pumutok. 24 hours yung gamit nito. Nag-iinit. Sira yung fuse natin. So ito, papalitan natin. Kung wala naman kayong tester, ito. Diretsuhin mo lang to siya. Papalitan mo lang agad ng ano, thermal fuse. Baka ito yung tinatanong na sir na ilang voltahe yung adapter. So ito. Ayan. Putol na siya. Sa mga may alam na dyan, pwede naman nyo i-scroll lang yung video ko. Ito yung, baka ito yung tinatanong ni Bossing, adapter. Medyo malabo ito. Hindi makaya sa cellphone. Pero 2 ampere siya. 2 ampere, 250 volt. So ito na yung ipapalit natin dito. Ito yung luma niya. Ito yung sa kanya. So dalawang klase yung ano natin. 2 ampere. Mayroong siyang flat. 2 ampere pa rin. Mayroon din siyang round. So mas maganda itong round gamitin dito sa ating unit. So round yung ikakabit natin. Kahit magkabaliktad-baliktad, okay lang yon. Ito. Walang problema doon. Hindi naman yan sasabog. So ito yung kinabitan natin dalawa eh. So dito rin natin ito ibalik. Ayan. Ayan, soldahin natin. Pwede rin ito siya pihitin lang pero mas maganda kasi pag sinusolda eh. Dikit na dikit talaga. Ayan, dikit na. Tapos lagyan natin ng pandipinsa para hindi hindi mag-ground. Ayan, dikit na siya. Test ko muna siya before ko i-fix. Para sure ball. May power na siya. Ayan, malo na. Sa pagbalik, dapat lagyan natin tong cover yung niya. Pinagdikitan natin para hindi mag-ground. Ayan. Siya. Para may tabon. So ito na yung itatakip natin. Takpan natin yung maliliit na wire. Ganon. Tapos isunod natin to sa taas. Yan. Para malinis. Yan. Yan. Kapag naayos na, lagyan natin ng to, cable tie. Dandahan lang baka maputol. Siya. Naglagay ka ng cable tie. Kita mo itong mga igot na to. Dito ka rin magsuksok para hindi maputol. Kung saan itong may tali, doon ka magsuksok ng cable tie. Yan. Para malinis. Dandahan lang. Ito pa yung isa, cable tie. Medyo manipis na yung cable tie natin.
Hindi siya pang electric fan. Dapat yung ano, yung makapal na cable tie para hindi siya mag-melt. Yan. Yung plies ko. Yan na siya, oh. Malinis. Tapos tingnan mo dito, baka lumabas yung mga wire-wire dito. Tamaan dito sa, ano, sa blade. Sa fan. Ito fan kasi ito to. Para malamig yung stator natin. Pagbalik, dandahan mo lang yun. Pasok mo muna tong capacitor dito. Kasi dito naman yan nakalagay. Bago natin tinanggal. Dandahan lang. Huwag naman yung mabilisan para yung pagkaayos pulido. Yan. Ganun lang yung kasimple. Tapos paglagay dito dapat pantay yung ano para hindi magwan yung stator niya. So, yun. Ang gandang pagkakabit, malinis. Ayan. Ito yung technique para hindi ano yung shaft natin. Bawa na dikit na yan, ano. So, ganun yun dito. Kung saan yung pray wheel, yan, hanapin mo lang siya. Halimbawa, masikip. So, ang gagawin mo, pukin mo lang siya ng konti dito. Kaya ito. O, ayan. O. Pukin mo lang siya. Dapat, dapat hindi to siya mahigpit. Ayan, o. Dapat, pray wheel lang siya. Tapos, be sure na wala siyang sasagi dito. So, ayan, o. Walang sasagi. So, clear yan. Pwede natin to higpitan. Ayan. Screw lang yan. Pack. 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 Last but not the least. Ayan, pwede natin ito higpitan. Kung makita mo naman itong video ko, ba't ka pa naman magpaayos sa iba? Ikaw na. Bili ka lang ng tester, tapos, ang tawag ito, soldering iron, yun lang. Tapos lead. Kabitan ko muna ng temporary blade para matesting. So, testing ko muna. Hindi ko muna nilagyan ng ano, ito mga guard ito to. Baka kasi may problema pa. So, testing natin. Ayan, testing natin ha. Oy, mahina yung starting. Baka ganito yung problema din sa iyo, ma'am. Kanina wala to siyang power Pero ngayon may power na siya pero mahina pa rin. Ayan. Number 2. Number 3. Stop natin ha. So mahina talaga yung starting. So tamang-tama. Kagaya din pala ito sa iyo ma'am. Ayan mahina yung starting Number 1 pa yan. So mahina yung starting. Ayan, ulitin ta. So capacitor. Wala to siyang power kanina. Ngayon nagka-power na siya, umikot na. Ang problema mahina pa rin. Ayan number 2 yan. Number 3 mahina. So papalitan natin ng capacitor. Parehong-pareho ito sa iyo, ma'am. So may idea ka na ngayon. Ito papalitan natin ha. Tanggal uli. Pati ito tanggal. Tapos ito papalitan natin. Ayan 350 volt, 2.5 microfarad. So ito yung papalit natin Same lang din ito. 350 to microfarad. So puputulin natin to. Ito putulin natin to. Yan. Mahinang ikot So, ito papalitan natin. Siya nga pala, pag nagkabaliktad kapag kabit nito, huwag kang mag-alala, hindi naman yan sasabog. Baliktarin mo din. So ito yung luma, ito yung bago. Ito yung papalit natin. Meron tayong clip, kaya clip para mas mabilis. Ganun lang yan siya. Pihit. Tapos nung pihit, itong pinaka-clip niya, lock. Ayan na yan. Ipit. Diba? Mas mabilis. Ganun rin rito. Pasak. Tapos ipit. Ayun. Tapos kakabit na. So, try natin ulit kung malakas. Yan. So, ito, dito lang muna para makuha natin. Test. Yan. Try nga natin. Saksak. Number 1. Ayun.
Sus, lakas. 2, 3. Yan, oh. Sus. Lakas. Oh, ulitin ta, ha. Ayan. Number 1, oh. Number 1. Oh. Number 2. Number 3. Okay na, baka tumalbog yung... So, ganun lang, guys. Sana may natutunan naman kayo uli sa video ko. Happy weekend!